tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa kuhang ito ng thermal camera ng PHIVOX, makikita po ang mismong pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental bandang alas 7 kagabi o gabi ho ng kagabi, no? At umabot nga ho ng hanggang 5,000 metro ang usok na ibinuga ng bulkan. Tumagal daw ito ng hanggang 6 na minuto. Sabi ng PHIVOX, ang nangyari ay isang phreatic eruption o pagbuga ng usok at steam. Ibig sabihin, mataas ang level ng tubig sa crater ng bulkan na umakyat dulot ng init sa bulkan. Huling pumutok ang Bulkang Kanlaon noong December 2017, halos 7 taon na ang nakalilipas. Pinalikas na po ang mga residente sa ilang lugar sa Negros Occidental kasunod nga po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Humihiling na rin ang mga lokal na pamahalaan ng dagdag na tulong para sa disaster response doon. Balita hatid ni Aileen Perdereso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Gabi ka. Pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kagabi. Nagbuga ito ng makapal na usok na abot sa 5,000 metro ang taas. Dahil dito, itinaas sa Alert Level 2 ng PHIVOX ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Nakatanggap na ng request para sa dagdag na tulong ang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division mula sa mga LGU ng La Castillana at La Carlota City dahil sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Irene Bell Plotenia, ilan lang sa mga hinihingi ng mga LGU ay ang dagdag na personnel na i-deploy para sa disaster response, pagkain at damit. Nag-coordinate pagkita sa aton na logistics and sa aton na food and non-food cluster. As to the preparations, coordinated it with the GSO and PSWDO. Ang resources na naman niya, ma'am, ari na di sila. Actually, we will be deploying one team, no? Papad ko sa isa ka-LGU natin. Sa La Carlota City, may mga residente nang nag-evacuate at kasalukuyang nananatili sa gym ng lungsod. Sila ay mula sa Barangay Yubo at Barangay Araal na pawang malalapit sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Sa bayan ng La Castillana, may mga residente na ring dinala sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa ang preemptive evacuation sa iba pang barangay malapit sa Bulkang Kanlaon. Panawagan naman ng Kanlaon Volcano Observatory sa mga residente na huwag magpanik at kung maaari, iwasang lumabas ng bahay at magsuot ng face mask dahil sa ashfall. So, ang ginapangayo lang natin nga, let's stay alert kag kung ano man ang mga information nga nababata naton, let's screen danay, let's think danay kung sakto ba ang information nga aton nga May paalala po ang Department of Health ngayong nag-aalboroto ang Bulkang Kanlaon. Iwasan daw munang lumabas ng bahay lalo't kung hindi kailangan. Alamin ang sitwasyon sa kalsada at ihanda na rin ang emergency bag na may laman ng supply ng pagkain, tubig, damit, first aid at gamot. Linisin din po daw ang mga alulod at bubong ng bahay pero gawin lamang po ito kapag tapos na ang pagbagsak ng abo. Dapat din daw makinig sa payo ng mga lokal na awtoridad para sa susunod na gagawin. Agad na lumikas kung ito man ay iutos na. Protektahan ang sarili mula po sa ashfall at isara din yung mga pinto at bintana ng inyong bahay. Ugaliing magsuot ng face mask o gumamit ng basang tela para takpan ang ilong at bibig. Protektahan din po yung mga mata mula naman sa mga abo at alikabok na ibinubuga ng bulkan. Kung naka-contact lens, tanggalin muna po ito at magsuot na lamang ng salamin. Maaari rin pong magsuot ng safety goggles. Huwag kusutin ang mata para ho hindi mairita. Hugasan ang mga sangkap sa pagluluto. Tiyaking nakabalot ang pagkain at ingatang huwag madumihan ang inuming tubig. Paalala sa ating mga motorista, epektibo na ngayong araw ang dagdag toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 14 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck, habang 17 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Mabalacat City,
27 pesos ang dagdag para sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3. Ang taas singil ay ang second tranche ng toll adjustment na inoprobahan ng Toll Regulatory Board kaugnay sa mga petisyon ng NLEX noong 2018 at 2020. Ito ang inyong Regional TV News. Unahin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Rido o away pamilya ang hinihinalang motibo sa pagpatay sa isang estudyante sa Tipo-Tipo Basilan Sa Pagadian City naman, nalunod ang isang babae sa isang private resort. Ang mainit na balita hatid ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nauwi sa trahedya ang masayasanang selebrasyon ng isang pamilya sa isang private resort sa Pagadian City. Ayon sa haligi ng tahanan, ipinagdiriwang nila ang pagtatapos sa elementarya ng anak nilang lalaki nang nalunod ang 17 anyos nilang anak na babae sa pool. Hindi mo ito kabalo mo lang ngayon. Hindi, dito mo ito sa mabaw. Nimbalin mo sa ito sa laom. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, natagpo ang lumulutang sa pool ang biktima. Mabilis namang umalalay ang lifeguard on duty ng resort. Itinakbo sa ospital ang bata pero binawian pa rin ng buhay. Magdipo unta karon John. Lipay kay na siya kay sige, ikaw man og ligo na to at ini birthday na pud nako. Mga ligo na pud ta. Wala pang opisyal na pahayag ang resort pero ayon sa pamilya ng biktima, wala silang planong magsampa ng kaso. Aakuin din umano ng resort ang lahat ng gastos sa burol ng biktima. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang mini-gym sa Tipo-Tipo Basilan, makikitang may magkaangkas sa motorsiklo. Maya-maya, bumaba sa motor ang angkas, nilapitan ng isang lalaking nakaupo sa isa pang motorsiklo at binaril sa ulo. Dead on the spot ang biktima. Ayon sa pulisya, nagpa-practice para sa kanyang graduation ng biktimang 16 anyos na si Fadsri Ismail nang mangyari ang insidente. According sa mga relatives, medyo may connection po to sa Rido in between ng pamilya ng biktima at saka yung bumaril po. Nag-coordinate na rin kami sa ibang munisipyo, nag-ano na rin kami sa HPG for the possible na identification ng motor. Base sa investigasyon, nasangkot ang ama ng biktima sa pamamaril sa Albarca, Basilan kung saan sila nakatira. Posible raw na gumanti ang kabilang partido. May binaril itong tao, may napatay dyan sa Albarca. Tapos gumanti itong mga kamag-anak ng napatay ng ama ng bata na yan. Kung may alitan po sana sila, huwag po nilang dalhin dito sa Tipo-Tipo Municipality po dahil ang Tipo-Tipo po, peace loving po. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na ang dalawang alkaldeng kabilang sa mga sinuspinde dahil sa natuklasang operasyon ng isang resort at iba pang estrukturang nakatayo sa Chocolate Hills. Si Carmen Bohol Mayor Conchita Toribio de los Reyes ikinagulat ang suspensyon lalo na't naging alkalde lang siya sa bayan noong 2022. Sa bayan naman ng Batuan na isang protected area, matagal na raw na hinaing ng mga residente na amyendahan ang batas para makapagtayo ng palikuran o tindahan. Maging daw kasi iyon, kailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Panawagan ni Mayor Antonino Humawid, pakinggan ang hiling ng mga residente na baguhin ang batas. Bukod sa kanilang dalawa, 6 na incumbent mayors, may 30 barangay captain at ilang regional director din ang pinatawan ng suspensyon na tatagal hanggang 6 na buwan. Wala pa silang pahayag. Suspendido rin si Bohol Governor Erico Aris Umentado na una nang iginiit na wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng resort. Matapos ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman, posibleng madagdagan pa ang kakaharaping kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang alkalde naman sinabing handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad para linawin ang mga alegasyon laban sa kanya. Balitang hatid ni Joseph Morong. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13.
Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umunoy pagpayag sa illegal na POGO operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Guo, siya rin daw ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. Matapos maging mayor si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng POGO ng Hong Seng kahit kanselado na ang lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Yuan. Kahit daw may cease and desist order ang PAGCOR laban sa Sun Yuan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Yuan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nitong Sun Yuan na mag-operate. Git ng DILG na bigo si Guo na masiguro na nagawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun Yuan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, sa chairperson ng komite nag-iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masiguro ang katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, iginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga POGO operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigua. Bukod sa inihaing reklamo ng DILG, posible ring maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOK. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyales nung Hong Seng at saka nung Sun Yuan at Baofu. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare! Blown away ang netizens sa latest Instagram video ni Kapuso actress Kylie Padilla. Ako pa rin ang tunay na reyna ng Grey. Sheda! May patikim si Kylie sa kanyang transformation ala Sangre Amihan. Mapapanood ang kanyang pag-aura suot ang iconic battle costume soon. Tila pagkasa ito ni Kylie sa hamon ni Sangre Alena Gabby Garcia. Una nang nagpaandar si Gabby suot ang kanyang costume bilang tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Sangre Danaya at Perena, bikini man, pwedeng pagalawin na rin natin ang baso. Please. Nakuna ng CCTV ang pakikipambuno ng kahera at gasoline boy sa 2 naka-helmet na nangu-hold up sa kanilang gasolinahan sa Bacolod City. Pilit na hinahatak ng hold upper ang kahera habang yakap naman ng isa pa ang gas attendant. Maya-maya pa, binumbahan ng gasolina ng gasoline boy ang nakayakap sa kanyang suspect. Makikita ang pagtakas ng mga hold upper habang tinututukan sila ng gas pump.
Kwento ng mga empleyado, walang gwardiya roon pero napapalibutan ng gasolinahan ng CCTV. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nang hold up sa lugar. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspect. Kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa Negros Occidental. Live sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Eileen? Takot ang naramdaman ng ilang taga Negros Occidental matapos ang hindi inaasahang pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon alas 6:57 kagabi. Ayon sa mga nakausap nating evacuee dito sa La Castillana Elementary School, matapos daw nilang marinig ang pagsabog ay binalot ng ashfall ang paligid. May mga nakaamoy ng asupre at nakaramdam ng pag-init ng balat o katawan. May isa pa tayong nakausap na muntik pa raw tamaan ng bato mula sa pagsabog. Ayon sa monitoring ng Mount Kanlaon Observatory, patuloy pa rin ang ipinapakitang aktibidad ng bulkan mula sa phreatic eruption nito kagabi. Connie, ayon sa La Castillana LGU, nasa 200 na pamilya na o mahigit 800 na individual ang inilikas sa mga evacuation center ng bayan. Magsasagawa ng pagpupulong ngayong araw ang MDRRMO para sa gagawin pang karagdagang mga hakbang. Sa ngayon, patuloy na pinaalalahanan ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan na mag-evacuate para mabigyan agad ng tulong o di kaya ay makaiwas sa sakuna. Connie? Maraming salamat Eileen Pedroso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa mas mataas na allowance ng public school teachers. Sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, magiging 10,000 pesos na ang allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Epektibo yan simula sa school year 2025-2026. Sabi ng Pangulo, layo ng batas na bigyang pagkilala ang mga guro. Makatutulong din daw ito para hindi na maglabas ng sariling pera ang mga guro para ipambili ng gamit sa pagtuturo. Samantala may spam text pa rin natatanggap ang ilang registered SIM user sa Lipa, Batangas. Habang sa Pangasinan naman nahuli ang pananakit ng isang lalaki sa isang batang 10 taong gulang. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasugod na lumapit sa dalawang batang isang lalaki sa Umingan, Pangasinan. At sunod-sunod na pinagsampal ang 10 taong gulang na batang nakadilaw. Tumayo at lumayo naman ang kasama niyang bata. Sa tindi ng sinapit, dumugo ang tenga ng bata. Ayon sa Umingan Police, tatay ng kalaro ng bata ang sumugod sa kanya. Nagalit daw matapos umanong agawin ng biktima ang laruan ng kanyang anak. Desidido ang pamilya ng biktima na kasuhan siya ng child abuse. Wala pang pahayag ang lalaki. Patuloy raw na nakatatanggap ng mga text message mula sa hindi kilalang numero ang ilang taga-Lipa, Batangas. Tulad ni Nonoy na kahit ipinaregister na ang number, may mga natatanggap pa rin na mga umano'y spam text. Buwan niya ay nanalo sa gayong kape, 780,000. Yun. Ay di, wow, pero ako, wala naman tayo nyata yan. Di naman tayo naguhulog ng balat. Ipinasa ang SIM Registration Act sa pag-asang matigil na ang pagpapadala ng mapanlinlang na text message. Pero napansin ng digital network advocate na Digital Pinoys na tila lumala pa raw ang spam text. Ngayon, talagang ang dami pong nagsasabi na after nilang magpa-register ng SIM, talaga pong nakakatanggap na sila ng mga text scam, mga spam text. And at the same time, kahit po yung ating mga internet-based messaging platforms, pinapasukan na rin ng mga scammers, no? Hindi pa naman daw kailangang amyendahan ng batas ayon sa grupo. Ang dapat daw gawin, mas mahigpit na enforcement. Dapat magkaroon din ng audit doon sa naging performance ng batas. Ano ba yung pwede pang i-improve ng ating mga ahensya doon sa implementasyon at kung makita na sapat naman yung batas, kung kulang sa teknolohiya na meron sila, kung kulang sila sa manpower na meron sila. Sinisikap kunin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pahayag ng National Telecommunications Commission tungkol dito. Ang payo ng mga eksperto, huwag basta maniwala sa mapang-akit na text message. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon,
Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hingi tayo ng update sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon mula sa FIVOX. Kausapin natin si Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga dito sa inyo, sir. Opo, kumusta po ngayon ang Bulkang Kanlaon at may posibilidad ba na itaas alert level 3 itong bulkan? So after the explosive eruption kahapon, hindi na po ito nasundan as of now. So sana tuloy-tuloy na po ito. Now, yung question kung we have to base this alert level, actually we are looking at 3 scenarios. So kung the first scenario is if the monitoring parameters are maintained or sustained, pwedeng magkaroon ng phreatic and short-lived eruptions like what happened yesterday. So if this will happen, alert level 2 will still be maintained. Okay. Now, kapag yung seismic, ground deformation, and volcanic gas parameters ay lalala, then magmatic eruption may become likely. So if this happens, then we have to raise alert level from 2 to 3. Now, kapag yung mga monitoring parameters naman natin will decline, then alert level would step down to alert level 1 after sufficient observation time. Pero importante po rito, delikado pa rin na lumapit dito sa Bulkang Kanlaon. At ano pong epekto nito sa paligid nitong bulkan sa ngayon? Okay, so again, delikado pumunta. In fact, that's the reason why we have this permanent danger zone, which is 4 kilometers. Sana wag po silang pumunta doon, yung mga kababayan natin living around the volcano, kasi po pwede pong magkaroon ng sudden explosion like what happened yesterday. Pwede magkaroon ng rockfall events and landslides. So, ang nangyari kahapon as a result of that eruption, nagkaroon po ng ashfall sa may some of the barangays around Kanlaon volcano. Meron ding sulfuric odor. In fact, this was observed as far as Bacolod City. Opo. Ano po bang katangayan ng Bulkang Kanlaon kung ikukumpara sa iba pang active volcano gaya ng Mayon at ng Taal? Yung Kanlaon volcano po is halos karamihan po ng eruption niya is phreatic eruption. Okay. Unlike yung sa Mayon volcano na may magmatic eruption, may lumalabas na lava. Dito sa Kanlaon volcano, nagkaroon na ito ng 43 events since 1866 at isang beses lamang nagkaroon ng magmatic eruption. This was in 1902. So karamihan ng mga eruptions niya, and in fact, the last eruption in 2017 ay phreatic eruption. So ibig mong sabihin malalim yung magma deposit nitong bulkang ito? Yes po, yes. At linawin din po natin kasi ang daming mga nagpo-post sa social media. Wala namang kinalaman yung init ng panahon sa pagputok po ng Mount Kanlaon kagabi. Walang kinalaman yung weather patterns natin, yung heat wave sa pagputok ng Kanlaon volcano. Hindi po konektado yan kasi yung volcanic processes would come from the inner part of the earth. Hindi po wala pong effect yung weather patterns natin. Ayan po, malinaw po at maniwala po kayo sa FIVOX. Isang maikli lang po kung may paalala kayo sa mga residenteng nakatira malapit po dito sa bulkan. Again, yung paalala natin sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan is that wag sila pumasok inside the 4-kilometer permanent danger zone. Kasi nga po, pwedeng magkaroon ng sudden explosion, rockfall, and landslide. We also remind the people to wear face masks to protect themselves from volcanic ash and volcanic gases. Okay, salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat din po. Si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Naging mabilis man ang pagbisita sa Pilipinas ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, umaasa naman daw siyang naiparating niya ang mensahe niya para sa mga Pilipino. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa kaniyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas, wala pang 12 oras na nanatili sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaya nanghihinayang daw siyang hindi niya maikot ang ganda ng Pilipinas. I saw just people are very warm in the hotel and in the palace and in the streets. I saw him
They're just smiling. Bagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan. Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace. And of course, for us it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock really because we count on all the world, and but I think this is a surprise for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attempt the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try even to think how to occupy it other independent countries. Ukraine is considered a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullyings that we've been experiencing from China? The lesson is that if you are on your territory, if you are in unity between people, government, soldiers, I mean everybody will defend your house. The world saw that the resilience of our people, and that's why my message to you, of course we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Nang tanungin kung ano nagpapatatag sa kanya sa kabila ng lakas ng Russia. Yes, moral is good. I think that Ukrainians still strong because we are right, because we are with a very honest position. We are on our land, in our house, with our lovely children, and we will stay till the peace will come. This is what you want to tell the Filipino people. Yes, and Ukraine will never forget on which side you are now. Historically, I think you are on the side of truth, on the side of peace. In any challenges for your country, Ukraine will stay together with you. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang dalawang lalaking nagbebenta ng iligal na droga sa Sampaloc, Maynila. Isa sa mga suspect, 16 na taong gulang pa lang. Nakuha sa kanila ang nasa 25 gramong hinihinalang shabu na may halagang 170,000 pesos. Depensa ng mga suspect, nagawa lang nila yon para may ipantustos sa kanilang pamilya.
Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahulihan ng baril ang isang motorcycle rider sa Quezon City. Batay sa pulisya, pinara ang rider sa isang checkpoint pero hindi siya huminto. Nang mahabol at hingan ng mga kaukulang dokumento, doon na nakita ang baril sa kanyang bag na nasa compartment ng kanyang motor. Iniimbestigahan na kung nagamit ba ang baril sa krimen. Tumanggi magbigay ng pahayag ang rider kaugnay sa nabistong baril. Dahan-dahan ang pagkuha sa babaeng yan na nasa isang gubat sa California sa Amerika. Ang babae kinailangang i-airlift matapos magka-leg injury habang nagkakayak. Matapos ang ilang sandali, matagumpay ang naging pag-rescue sa babae. Tungkol pa rin po sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, balikan na po natin sa linya ng telepono si La Castellana MDRRMO Head John De Asis. Magandang umaga pong muli at welcome sa Balitang Hali. Gandang umaga rin po. Kamusta na po ang inyong... nakikinig sa programang ito. Opo, makikikamusta lamang ho kami sa inyong pong monitoring sa sitwasyon na, syempre yung mga inilikas na po na pamilya natin dyan, kamusta na po sila? So far yung mga nilipat namin mga pamilya sa evacuation center, okay na rin po sila. Kaso monitor na ating health team yung mga possible na communicable disease na maring sa may evacuation center. Yung ubo, yung mga pagtatae, yun din po yung isang monitor namin. Pero handa naman ho, like sa mga gamot, sa mga doktor na nakaantabay po just in case? Yes po, yung sa camp management team, meron pong ng medical health team na naka-standby at continuing monitor, nag-check up sa mga evacuees natin po. Nakarating na rin ho ba ang mga ayuda mula po sa DSWD? Yes po, parating na po. Yung regional officer nandito na, and then si Senator Rich Gatchalian nandito rin po sa Negros. Okay, yung ashfall, sir, kamusta ho? Meron na ho bang mga insidente na medyo nagkakasakit o inaatake po ng anumang mga health-related issues kaugnay po nitong ashfall? Yes po, sila po yung una naming kinukuha kahapon sa pag-evacuate, yung may mga masakit sa baka, and then yung bata, mga matatanda, transfer po namin sa Municipal Health Office. May update na ho ba tayo, halimbawa kung direktiba ho ng FIVOC sa inyo, kung kailan po sila mag-aabiso sa ligtas ng umuwi mga kababayan po natin nandyan. So far, ano ho ba ang ating sitwasyon? So far, yung situation from alert level 1 kahapon, naging alert level 2 na po ng base sa sudden eruption kagabi. Okay, pero wala pa naman hong... It will take weeks pa siguro until months na pag level 2. We don't know. So we're still waiting for the update from the PBOC office. Pero so far, sir, sa ngayon, wala pa namang ilan na mga pagputok, no, isa pa lamang pa rin ang naitatala natin. Yes po. Isa po yung major eruption yung kahapon. Yes. And then yung vent from the edifice or crater is visible na mayroong paring usok. May mga kailangan pa ho ba o panawagan po mula naman sa inyo dyan para ho sa ating gobyerno at sa ilang mga kababayan po natin nais ding makibahagi at makitulong po sa inyo? Yes po. Yung nanawagan po kami from the LGU of La Castellana for additional food pack, hygiene kit, at especially yung face mask. Kasi if ever na tumagal pa itong senaryo na due to the number of population, baka hindi kakayanin ng LGU kasi yung population ng Municipality of La Castellana, if mag-escalate, maaaring ma-affect more or less 50,000. Okay. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Welcome po. Yan po naman si La Castellana, MDRRMO Head John De Asis. Naperwisyo ng malakas na ulan ang ilang taga Coronadal, South Cotabato kahapon. Naging pahirapan ang pag-uwi ng ilang empleyado. Agad ding nagligpit ng mga paninda ang ilang street vendors. Local thunderstorm ang tumama roon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, mataas muli ng tsansa ng ulan ng local thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli ang ilang panig ng Metro Manila ngayon pong Martes. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng thunderstorm habang may umiiral namang frontal system sa extreme northern Luzon.
Mabibilis na balita tayo sa mga probinsya na hulog ang isang van sa bangin sa barangay Dalimag sa San Isidro, Abra. Nagtulong-tulong ang mga residente para sagipin ang mga sakay nito. Sugatan ng driver pati na ang 3 pasahero na pawang mga kaanak niya. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na mabilis ang takbo ng van nang mawala ng kontrol ang driver nito. Kwento naman ng kapatid ng driver, posibleng nakaidlip ang driver dahil sa puyat. Patay naman ang isang rider ng motorsiklo matapos maaksidente sa Puerto Princesa, Palawan. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo sa sinusundan nitong SUV at doon ito sumalpok sa kasalubong na van. Idineklara siyang dead on the spot ng mga responding medic. Dinarayo sa Talisay, Cebu ang iba't ibang putahe ng karne ng kabayo. Sa isang kainan ng specialty ay horse meat, kalderetang kabayo ang best seller. Ayon sa may-ari ng kainan, binibili pa niya sa ibang bayan sa Cebu ang karne ng kabayo. 30 taon na raw siyang nagluluto ng karneng kabayo at mas maganda raw ang slow cooking nito kung kahoy ang gamit na panggatong sa apoy. Ibinibenta niya ang kalderetang kabayo sa halagang 50 pesos kada order. Dugo ang nakahiga sa kalsada ang lalaking yan sa Pavia, Iloilo nito pong Sabado. Ang lalaki at kanyang misis nabangga na pala ng isang sports car. Ayon sa pulisya, papuntang palengke ang mag-asawa sakay ng bisikleta. Nang makitang parating ang sports car, itinulak daw ng mister ang misis papalayo para hindi mapuruhan. Dinala ang dalawa sa ospital, ngunit binawian ng buhay ang lalaki. Nakikipag-ugnayan na po ang pulisya sa LTO Region 6 para mapanagot ang tumakas na driver. May person of interest na rin daw sila. Nagpapagaling naman sa ospital ang babaeng biktima na handang maghain ng kaso laban sa driver. Kapapasok lang na balita, nag-anunsyo ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela. 3 araw yan simula sa susunod na Lunes, June 10 hanggang sa June 12, Araw ng Kalayaan. Yan daw ay bilang protesta sa panguhuli sa mga unconsolidated na jeep kahit pinayagan pa umano sila ng Kongreso na makapagparehistro. Wala pang komento ang LTFRB kaugnay niyan. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang batang 4 na taong gulang sa Kamaligan, Camarines Sur matapos umanong madulas sa riprap at mahulog sa ilog. Ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho noon ang nanay ng bata at ibinilin siya sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan na raw sagawa ng search and rescue dahil huli na rin nang ipagbigay alam ng pamilya sa pulisya ang insidente. Wala pang pahayag ang pamilya ng bata. Isang pulis sa Labangan, Zamboanga del Sur ang nasawi sa aksidente matapos umanong atakihin sa puso habang nagmamaneho. Nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa bumangga sa poste ng kuryente. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Dinala sa Zamboanga City ang kanyang bangkay. Yan na lang ang natira sa isang gusali sa Central Gaza matapos tamaan ng isang airstrike mula Israel. Ang nasabing gusali nagsisilbing refugee camp ng mga Palestino. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pag-atake. Pero sa pagtatala ng Gaza Health Ministry, mahigit 36,000 Palestino na ang nasawi sa giyera ng Israel at Hamas na nagsimula noong Oktubre. Pinangangambahan namang manatiling sarado ang border ng Egypt at Gaza sa Rafah, sabi ng Foreign Minister ng Egypt. Anila, mahirap yang muling buksan hanggat nasa kontrol ito ng Israel. Idinadaan dyan pati ang mga supply para sa mga Palestino tulad ng pagkain at gamot. Love kills. Yan ang dapat abangan sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War. Malapit nang magtapatan ng prime actresses na sina Bea Alonzo at Carla Abellana sa inilabas na teaser Battle of the Red Lips at itim na belo na kaagad ang dalawa. Abang-abang lang mga mare at pare. Unveiling soon na yan sa GMA Prime. Sold out ang 20th anniversary concert ng OPM icon na si Kichi Nadal entitled Same Ground. Rocking her guitar and modern Filipiniana dress, all out ang performance ni Kichi sa ilan niyang hit songs. Game namang nakijam ang fans sa nostalgic music.
Nakauwi na sa bansang Paris-bound Pinoy boxers na sina Carlo Paalam at Hergy Bacyadan. Balik Pilipinas ang dalawa matapos lumaban sa second Olympic Boxing Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Pagod at masakit man daw ang kanilang katawan, masayang-masaya silang makapag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Sa kanilang laban sa Thailand, dala raw ni Hergy ang kanyang tiwala sa sarili at dedikasyon. Samantalang si Carlo, hindi raw inasahang manalo dahil sa tinamong injury mula sa laban niya sa Italy bago sa Thailand. Sila na ang ika-4 at ika-5 boksingero na lalaban para sa Pilipinas sa Olympics na magsisimula sa susunod na buwan. Patok talaga sa maraming owners ngayon ang pagbibihis o paggayak sa kanilang pets. Pero sa Cavite, kakaiba ho ang pag-flex ng isang aso sa kanyang mga aura. Kapit malala dahil talaga raw nakakamangha. Tumabi-tabi sa kalsada dahil dadaan na ang tunay na reyna. All eyes kay Joy Joy ang asong fashionista. Joy to the fashion world nga raw ang aso. Next level pa ang runway presentation habang nagbabalanse. Ayun o, sa scooter. Formang pangmalakasan talaga kahit bibili lang ng almusal sa katabing tindahan. Hits sa netizens sa mga OTD ni Joy. Libo-libong views na ang kanya mga video. Joy Joy, ikaw ay... Trending! Super cute. Oo, ang daming oras. Joy Joy. Pero mukhang nag-i-enjoy siya sa scooter, ano? Oo. Ang galing ha? Diba? Galing Oo. mag-balance. Oo. Siguro pababa din yung kalsada. Hindi ko ma-imagine, wala naman padyak eh. Diba? Pero ang Fashionista na, rider Oo pa. nga, ang tanong ko, nag-i-enjoy ba sila sa kanilang mga suot? Di ba, mainit. makapal na yung kanilang fur eh, di ba? Oo, pero pampag-good vibes yan. Oo, Diba? ang Para tunay sa mga dyan, tuwan-tuwa yung mga nakakakita. At yan po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.